Lahat po'y inanyayahan ko pong tumayo bilang paggalang po sa banal na salita na dadalhin ng ating mga ngaral, ang ating pong beloved ordained preacher, Fred De Asis. Palakpakan po natin muli ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you po, beloved preacher, beloved Mayor Navarro. Puri natin mga Pinoon, tayo po'y manalangin na mahal, hallelujah. Pinupuri ka namin sinasamba, mahal na Jesus. Salamat sa dakilang pagpapala, pinagkakalubin sa amin. Hallelujah, sa bawat sandali na mabuhay. Thank you, mahal na Pinoon, sa pagkilos sa kilitnaan, sa lahat sa paglangis niyo po sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa awitin ng Jesus Finest, the Risen Choir, matugtuging instrumentalist, yung pinagpala tilangisan, sa pagbibigay salamat sa mga anak ko niyo matatapat, at sa pag-aaral salita, mahal na Jesus, ikaw magpala, sa gana akilaw ako magawa, umasalama ko sa inyong sunang dalang mga pastor. Bless us once again, Lord, through your word. Aming sinasaway lahat ng kaaway. I bind the yoke of Satan in the name of Jesus. Demons na milibandaw, kasagas out, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Una sa lahat, nais ko po muna magbigay ng pinakamataas, pagpupuri at pagsamba sa ating pinakamamahal na Jesus, our Lord Jesus Christ. He is the reason why we are here today, na mahal. And I'd like also to give double honor and respect to our beloved Pastor, Evangelist Will Distad Almeida, the end-time prophet, our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Stand Pastor Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nais ko rin pong batiin ating mga beloved preachers, mga elders, prayer warriors, our beloved co-workers, mga wait, mga manunugtog, at sa inyong lahat na mahal, maging sa mga webcast viewers, magandang tanghali po sa inyong lahat. Purihin natin malapit nun. Kindly pakibasa the book of Deuteronomy, chapter 28, verses 1 up to 9. Dito po sa aklat ng Deuteronomy, kabanatang 28, talata ay 1 hanggang 9. At mangyayari, kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoong mong Diyos, upang isagawa ang lahat niyang utos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoong mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ay pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoong mong Diyos. Magiging mapalad ka sa bayan at magiging mapalad ka sa parang. Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa at ang bunga ng iyong mga hayop. Ang karagdagan sa iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong palayok. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Pasasaktan ng Panginoon sa harap mo ang iyong mga kaaway na nagbabangon laban sa iyo. Sila'y lalabas laban sa iyo sa 100 at tataka sa harap mo sa 700. Igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng pagpatungan mo ng iyong kamay at pagpapalain ka niya sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Itatatag ka ng Panginoon ng isang banal na bayan sa Kanya, gaya ng Kanyang isinumpa sa iyo. Kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad ka sa Kanyang mga daan. Palakpakan natin, mga Panginoon na mahal. Pinagpala yung mga salita na yan. Every word of God, every scripture in the Bible is blessed. Pinagpala yan ang salita ng Diyos. Yung mahal, kaya pakinggan natin mabuti ang mga salita na yan dahil gusto ng mga Pilipinong pinagpapala ang anak ng Diyos. Amen? Di ba? Gustong-gusto ng mga Pilipino pinagpapala tayo. That is the desire. The great desire of our Lord Jesus Christ is for His children to become blessed. Pinagpala. Lahat kayo, maging mga nanonood sa inyong mga bahay, gusto ng mga Pilipino, gusto iparating sa inyo ng mga Pilipino na He wants you to become blessed. Amen? Yan ang, huwag natin kalimutan yan. Gusto ng mga Pilipino, ang lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya ay pinagpapala. Huwag natin kalimutan yan kasi may kaaway tayo na the devil is gone out to condemn every Christian.
condemnation, lalagyan tayo ng condemnation, yan ang gawain ng kaaway. Pero do not believe the wiles, the lies of the enemy. Believe the word of God. Amen? Ito nga sa binasa natin, oh. Grabe. Puro pagpapala yung binanggit ng banal na kasulatan. Napakaganda pakinggan. At yan ang gusto ng mga anak ng Diyos. Amen? Yan ang gusto natin. Yung pinagpapala tayo. Kahit sinong tao, walang gusto na siya'y maghirap, na siya'y sumpain o whatever. Ang gusto ng lahat ng tao, lalo manak ng Diyos, ay pagpapalain. Ang mga pamilya natin, gusto natin pagpalain. Ano man ang ginagawa natin, gusto natin pagpalain. Lahat po yan. Gusto natin magkaroon ng spiritual intimacy, lagi tayong malapit sa presensya ng Diyos. Lagi natin maramdaman ang kanyang banal na presensya. Gusto natin yan. Amen? Gusto natin ang ginagawa natin, mga trabaho natin, anuman yung mga plano natin, ay pinagpapala. Lahat yung mga gawain natin. Gusto natin ang ating kinabukasan ay secure. Yan ang tao. Every man wants his future to become secure. Wala po masama dyan. Palakpakan natin mga Panginoon. Amen? Ngunit, ito yung sinasabi ng Banal na Kasulatan. Sinabi ni Moses, if you hearken diligently, verse 1, ang binasa natin. Si Moses kasi sumulat nito, yung the book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, these are all written by Moses. Anong sinabi dito? And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, and to observe and to do all his commandments which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Kung ating daw pakikinggan, masikap ang tinig ng Panginoon at ating susundin ang lahat ng kanyang mga utos. Ayan sinabi. And to observe and to do all His commandments. Ayan. To do all His commandments. To observe and to do His commandments. Anong sabi dyan? Yung mga pagpapala na yan, these blessings will be yours. Amen ba yun, mahal? Kung gagawin natin lahat ang mga utos niya, yung pagpapala natin na yan, ay magiging atin. Amen? Dahil napakaganda pakinggan. That is so wonderful. Napakaganda pakinggan. Yung salita ng Diyos. Pero marami pong natutuwa pag narinig yan. At marami rin sumubok na yan sa marami mga panahon. Pero sabi ng iba, sinubukan kanyang sundin ng mga utos. Gusto ko pagsikapan lahat. But, I consistently fail. Sabi na marami. Lagi akong nag-fail. Hindi ko natupad lahat. Marami nakaka-relate dyan. Dahil marami sa atin hindi na nakakatupad. Amen? Hallelujah. So, nakita natin dito sa talata na binasa natin, ang susi sa tagumpay at pagpapala ay nandoon sa pagsunod. The key to success and blessing lies in obeying all the commandments. All of the commandments. Nandoon pala yung success, ang blessings, nandoon pala sa pagsunod. To obey. Na pagsunod lahat ng mga commandments. So, pag sinabing commandments, pag sinabing utos sa Old Testament, minamahal, hindi po yan 90, 80% o 95%. Pag sinabing sundin mo lahat ng commandments, it could be 100%. Amen? Puri naman na Panginoon. So, para makuha natin ang tagumpay, to get the blessings that brings, to get the blessing, to get the victory that brings the blessing,
one must do it all the commands. You must do all the commands. Ano sabi niya sa James chapter 2 verse 10? Ano masabi niya? Kung lahat ng utos nasunod natin, ngunit isa ay hindi natin nasunod, na-break natin lahat, wala tayong nasunod. Yan po sabi diyan. Dahil yung 10 Commandments, sa Old Testament pinag-usapan dito, yung 10 Commandments ay magkakakonekta lahat yan. Isa lang hindi mo nasunod dyan, lahat po ay hindi nasunod. Sabi diyan, James chapter 2 verse 10, kindly, pakibasa. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 2, ang talata po ay Gs. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Alam mo, lahat ng kautusan, nasunod lahat, ngunit natisod sa isa, ay bali wala. Parang exam yan sa sa law. Sa para maging pumasa ka sa bar exam. Di ba? Sa bar exam, marami pong batas yung dadaanan mo na kailangan mapasahan mo yan. Mayroon law of taxes. Maraming batas. Isa lang yan na bahagi ng examination sa bar na hindi mo mapasahan, bagsak ka lahat. Parang ganun din yan dito. So halimbawa, nandun tayo sa dagat, naglalakbay tayo sa dagat. Mayroon tayong sinasakyan ng barko. Nung araw kasi mga barko, kahoy lang. Panahon ni Apostle Paul, panahon mga kahoy lang yung barko. Halimbawa, yung isang sahig doon ng barko ay bulok at sira. Pero yung iba doon ay maayos naman, lulubog ka pa rin. Bakit? May sira doon sa bahagi ng barko. Kailangan lahat maayos yun. Ganun din sa commandments ng Malapinon. Kailangan lahat sundin natin. Palakpakan natin Malapinon. Amen? Hallelujah! So, ano ba sinabi nito? Sabi ni Moses sa 28 ng Deuteronomy, binasan kanina, Moses said, if you want these blessings, you have to obey all the commandments. Kailangan sundin daw lahat ng mga utos. Pero ito ang problema dyan. May problema dyan. We tried, but we failed. We can't. Sinubukan natin, maraming tao sumubok, kahit sa 10 utos, kahit doon sa Old Testament, wala nakasunod sa 10 utos. Nobody has fulfilled all the 10 commandments. Sa panahon natin, sinabi ni Moses, gusto mo ng pagpapalang ito, sundin mo lahat ng utos. Pero maraming sasabi, hindi ko masusunod. Pero, yan pa tatawag na parang bad news. Pero, sa kabila ng bad news, mayroong good news. Palakpakan natin malapay noon. Amen? May bad news, mayroong good news. Sabi ni Moses, gusto mo matanggap ang lahat ng pagpapalang ito. Sabi ng binasa natin, kailangan sundin mo lahat ng utos. Nag-fail ang marami sa pagsunod sa utos. Yan ang bad news. Yun naman. Ngunit ang good news, mayroong isa. There is one who came to earth and walked. Mayroong nagkatawang tao na pumunta sa lupa, nagkatawang tao, lumakad bilang tao, katulad natin. At siya yung nakasunod lahat ng utos. He kept all the commandments. Amen? Palakpakan natin malapay noon. Amen? Anong sabi ng malapay noon bilang tao? I came to fulfill the law. Siya'y pumunta para i-fulfill ang lahat ng kautusan. Na-fulfill ba niya? Nasunod ba niya lahat ng kautusan? Ang ating mahal na Kristo, nasunod ba niya lahat ng utos?
Siya lang po ang nakasunod lahat ng utos. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! He indeed keep all the commandments. Anong sabi ng Biblia? He perfect na sunod niya lahat. Ang mga utos, lahat ay sa buhay ng ating malapit bilang tao, lahat ang kalooban ng Ama. Hinamahal. Nasunod niya lahat. Kahit yung kanya mga kaaway, walang nasumpungan na kasalanan sa kanya. Walang nasumpungan. Luke 23 verse 4, pakibasa natin. Walang nasumpungan na fault. Tayo, maraming nakikita sa atin na fault. Nagkakamali talaga tayo. Pero ang ating Kristo, walang nasumpungan na mali. Hallelujah! Amen! Look, pakibasa natin. Luke 23 verse 4. Dito po sa aklat ng Lucas Kapitulo 23, ang talatay 4. At sinabi ni Pilato sa mga pangulong saserdote at sa mga karamihan, wala akong masumpungang kasalanan sa taong ito. Nasumpungan. Diba? Sinabi ni Pilato, walang nasumpungan. Wala akong nasumpungang kasalanan sa taong ito. Tayo po, may mga pagkakamali tayo. Kaya bilang Kristiyano, we have to be very considerate and understanding. Kasi pag tao, hindi po perfecto yan. Nagkakamali yan. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Amen? Basta tao, nagkakamali yan. So, kaya kailangan medyo may pangunawa tayo sa lahat ng pakikipagkapwa natin. Kasi wala pong perfect na tao. Kahit mga Kristiyano, hindi po perfect yan. Nagkakamali yan. Pero mayroon isang hindi nagkamali. Si Pilato. Even the enemies of the Lord, kahit mga kaaway niya, kahit yung mga taong humatol sa kanya, yung paghatol nila ay very, ang tawag doon, masyadong daya yung paghatol nila. Hindi perfect yung paghatol nila doon sa ating mahal na Panginoon. Kasi yung kanilang paghusga sa mahal na Panginoon ay hindi tama. Dahil wala siyang nagawang kasalanan. Amen? Kasi Pilato, I found no fault in this man. Wala siyang nasumpungan. Even his enemies find no fault in him. Kahit si Pilato, kahit mismo si Judas na nagkanulo sa ating mahal na Panginoon, nung nangyari nga na ang Kristo ay hinatulan ng kamatayan, hinuli, siya po'y nagpakamatay. Bakit? Alam niya yung kanyang paghatol ay mali. Hindi totoo. Daya lamang kaya paghatol. Dahil there is no fault in our Lord Jesus. He is perfect. Siya ay nakasunod lahat ng utos ng Diyos sa langit. Bilang tao, ang ating malapit. Nasunod niya lahat. Kaya, ano pa sabi dyan? Dahil ang ating Mariso Kristo ay nasunod lahat ng utos at kanyang na-fulfill lahat ng reglamento sa batas. He fulfilled all the requirements of the law. He kept all the commandments and fulfilled the expectation and requirement of the law. Ano sabi ng Biblia? He gets all the blessing. Napunta sa kanya lahat ng pagpapala. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Bago nagtutuloy yan, nandito yan sa Revelation chapter 7, verse 11 to 12. Basahin mo na at bakit tuloy. Hinamahal. Pakibasa. Apokalipsis 7, 11 hanggang 12. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 7, ang talata po ay 11 hanggang talatang 12. At ang lahat ng mga anghel ay nangatayo sa palibot ng luklukan at ng matatanda at ng apat nilalang na buhay. At sila'y nangagpatira pa sa harapan ng luklukan at nangagsisamba sa Diyos na nangagsasabi, siya nawa, pagpapala at kaluwalhatian, arunungan at pagpapasalamat at karangalan at kapangyarihan at kalakasan nawa ang sumaaming Diyos magpakailan-kailanman siya nawa. Revelation 5:12, may kasama pa yan. Apokalipsis 5:12. Ano po sabi dyan? Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 5, ang talata po'y 12. Na nangagsasabi ng malakas na tinig,
Karapat-dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan at kalakasan at kapurihan at kaluwalhatian at pagpapala. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Karapat-dapat. Dahil siya po nakasunod lahat. Sinunod niya lahat. Bilang tao, our Lord Jesus Christ fulfilled all the expectation, all the requirements of the law. Nasunod niya lahat. Minamahal. Kaya nga, in other words, every Old Testament blessing, bawat sinabi sa lumang tipan na papapala, bawat pangako doon sa mga lalakad sa mga daan ng Diyos, doon sa susunod sa salita ng Diyos, doon sa maghanap sa kalooban ng mga Panginoon, hinamahal, ay makakamit niya. Alam mo bakit? Ginawa na lahat ng ating mahal na Panginoon. Ginawa lahat ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Ikalawang Korinto 1:19 hanggang 20. Pakibasa. Dito po sa aklatang ikalawang unang Korinto, kabanatang 1, talata 19 hanggang 20. Sapagkat ang anak ng Diyos, si Jesucristo, na ipinangaral namin sa inyo, ako at si Silvano at si Timoteo, hindi naging oo at hindi, kundi sa Kanya ay naging oo. Sapagkat maging gaano man ang mga pangako ng Diyos, ay nasa Kanya ang oo. Kaya nga naman, nasa Kanya ang siya nawa sa ikaliwalhati ng Diyos sa pamamagitan namin. Amen. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Ba't parang malungkot kayo, minamahal? Pagpapala, ipinag-uusapan natin. Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Iba malungkot kasi sabi, hindi ko naman nasunod ang utos eh. Wala naman talaga nakakasunod lahat ang utos eh. Pero pag sumasampalataya ka doon sa nakasunod, yung pagpapala niya, nasa iyo din. Hallelujah! Amen! Yan sinasabi ng basulatan. Wala po makakasunod lahat. Pero pag sumasampalataya ka sa mahal na Jesucristo, dahil siya lang po nakasunod lahat, yung natanggap niya na blessing, glory, honor, riches, power, lahat yun, mapupunta rin sa iyo. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Ganyan yung biyaya na nasa atin na mahal. Ang marami hindi nakaka-realize. May mga Kristiyano malungkot, hindi na-realize. Iba may mga sakit, iba nandun sa mga kahirapan. You don't realize na yung tagapagligtas mo, sinunod lahat. Kahit kamatayan, hinamon para lamang masunod. Pag sumampalataya ka sa Kanya, yung nasa Kanya ay nasa iyo rin. Yan po yung gospel. Yan po ebanghelyo na dapat malaman ng maraming tao. Yan po yung gospel na dapat ma-realize na maraming Christians. Kasama yung mga Kristiyano, they live in sadness. May mga Kristiyano na nabubuhay sa kalungkutan. At para bang wala ng kalutasan. May mga ganon. Pero if you realize what our Lord Jesus Christ has done for you, yun, you will be rejoicing. Bakit? Yung ginawa niya sa iyo, lahat, tinubos ka sa lahat ng mga sumpa na binigay ng kaaway sa iyo. Hindi sabi ng Biblia, Jesus Christ is our substitute. Substitute? Substitute, ibig sabihin, siya nag-ako. Hindi talaga tayo nakasunod. Wala talaga tayo. Pero substitute, inako niya dahil sa iyo. Amen? Yan po sinasabi naman ng kasulatan. Napakalinaw. Di ba? Sabi niya, no? 9:10. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, even by me, si Pablo sumulat ito, yung pinangaral sa namin sa inyo na ang Jesucristo anak ng Diyos, pinangaral namin sa inyo, sabi ni Pablo, ni Silvanus, ni Mateos, hindi raw oo at hindi, sa kanya ay laging oo. Palakpakan natin. Laging oo. Amen?
Laging oo, hindi. Hindi. Baka sakali ako'y pagpalain. Baka sakali ako'y gagaling. Baka sakali malutos ang problema ko. Hindi po. Hindi po. Baka hindi. Baka hindi. Laging oo sa Kanya. Amen? Malinaw yan sa masulatan. Yung nga lang, may demonyo kasi na nanggugulo sa buhay natin. Yan ang umaharang sa mind, sa heart natin. Kinukondem tayo. Sabi ng demonyo, hindi ka karapat-dapat. Ganito ka, ganito ka. Ganyan ang gawain. He comes, the devil, Satan, goes to heaven and accuse the brethren day and night before the eyes of God. Sabi ng masulatan, ang Satanas umakyat sa langit at umuakusa sa atin. Malinaw sa masulatan. Minamahal. Ngunit, huwag mong kalilimutan, do not believe the lies of the enemy. Anak ka ng Diyos, you are a believer. Totoo yan na hindi ka perfect. Nagkakamali ka. Ngunit yung sumasayo ay hindi nagkakamali. Kaya yun ang titingnan ng Ama sa langit. Amen? It is time for us to rise up. Minamahal, it is time for the children of God to rise up. Dahil, lalo na ngayon mga pandemic, minamahal, ang mga Kristiyano, hiniyurakan ng demonyo. Kahit mga karapatan mo sa paglilingkod, gusto pigilin, pero do not believe, do not succumb to the wiles of the devil. Anak ka ng Diyos, you are victorious in the name of Jesus. Amen? Malinaw yan. You are victorious in the name of Jesus. Walang pwede umapi sa iyo, walang pwede umurak sa karapatan mo, basta pinaglalaban mo at mayroon kang pananampalataya. Pero pag nawalan ka ng faith, diyan na natutuwa ang kaaway. Dahil pag wala kang faith, dun sa makakapasok. Pero pag may faith ka, hindi niya kaya. Bakit? Hindi naman ikaw nakipaglaban. The battle is not ours, but the Lord's. Pag mananampalataya ka, ang digmaan na hinarap mo, digmaan sa kalusugan, digmaan sa nabuhay, digmaan sa negosyo, hindi ikaw lumalaban. Ang Kristo na sumasayo, yan! Pag may panampalataya ka, He will fight for you. Walang antikristo, walang mga ano-ano dyan pinagawa ng demonyo, walang coronavirus, ano ba yan? May bagong balita na naman, iniba na naman yung coronavirus. Nasa ano na raw, magiging malala na raw kasi nasa air na raw. Ano ba talaga? Nasa air, nasa lupa, saan ba talaga? Nasa ilong, nasa baga, ano ba? Ang gulo nyo. Ginugulo niya ang mga tao. Pero sa katotohanan, Jesus is greater than coronavirus. Amen? Nothing to fear about. Virus, wala yan. There is salvation in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. Hindi ka dapat matakot. Anak ka ng Diyos, sinamahal. Ayan ang sinabi ni Pablo, sa Kanya walang hindi, laging oo. Palakpakan natin, mga Panginoon. Amen? Laging oo. Mga Panginoon, gusto ko pagpalain. Sabi natin, oo. Lagi ngang oo eh. Gusto ko maging maligaya ako. Oo. Palakpakan natin, mga Panginoon. Hallelujah! Gusto ko mag-asawa na marami. Hindi. Ayun ang hindi. Dahil mapapahama ka dyan. Iba kasi ang daming nililigawan eh. May mga alam akong binata kung sino-sino nililigawan eh. May sa kanan, may sa kaliwa, may sa likod, may sa harap. Pag sinabi mo, malapin gusto magpakasal ng 3, sabi na Pinoon, patay ka. Hindi. Dahil sa Biblia, ang Kristiyano dapat isa lang ang mapapangasawa mo. Palakpakan natin, mga Panginoon. Hallelujah! Pero lahat sa Biblia, oo. Pag nakabubuti sa iyo, pag nakasama sa iyo, siguradong hindi. Pag masisira ang buhay mo, hindi. Pero pag sinabi mo, gusto ko pagpalain, gusto ko makarating sa ganito, gusto ko ganito, gusto ko bayat lupa, oo yan. Amen? Gusto ko pagpalain ang negosyo ko, oo yan. Basta lahat nakakabuti sa iyo, gusto rin ng ating malapit. Ayan, napakalinaw. Verse 20, 2 Corinthians 9, 1:20.
For all the promises of God in Him are yes. And in Him, amen, unto the glory of God by us. Lahat ng mga pangako ng Diyos sa Kanya ay oo. Ang pangako ng Ama sa langit sa Kristo bilang tao. Kasi siya po ang ating substitute eh. Siya ang ating representative. Siyang umako sa atin, na mahal. Kaya lahat ng pangako sa Kanya, oo. Tayo ay inako niya. Substitute natin siya. Kaya yung oo sa Kanya ay oo rin sa atin. Amen ba? Malinaw yan naman. Napakalinaw. And Satan wants to hide the truth from the Christians. Gusto na itago sa atin ang katotohanan sa salita ng Diyos. Kasi ayaw na maging maligaya ka. Ganon ang kaaway. Pero do not believe his lies. Mahal. Lahat ay binata ng Kristo. Sabi ng Bible noon, I came to give you life and that you might have it more abundantly. Ako'y pumunta para kayo bigyan ng buhay at kasaganaan nito. Hallelujah! Amen? John chapter 10, verse 10. Pakibasa. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 10, ang talata po'y 10. Hindi po marito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw, at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Palakpakan natin. Di ba napakalinaw na mahal? Ako'y pumunta para bigyan kayo ng buhay at kasaganaan nito. Satan comes to kill, to steal, and to destroy. Yan, magkakasama, oh. Satanas pumunta para pumatay, pumuksa, nakawin. Pati pagpapala mo, gusto nakawin. Pati kalusugan mo, gusto nakawin. Pero pag hindi ka pumapayag, wala sa magagawa. Because greater is He that is in us than he that is in the world. Amen? Mas dakila yung sumasa atin kisa sumasanlibutan. Sino yung sumasanlibutan? Sino yung kumukontrol ng sanlibutan? Sa Satanas. Pero mas dakila, mas makapangyarihan yung sumasa atin kisa sumasanlibutan. Kaya mahal, ang kaaway, he wants to hide the truth from the Christians. Gusto niya itago sa atin, gusto takpan ang katotohanan. Pero wag na wag kang papayag. Ipaglaban mo ano yung para sa'yo. Tayuan mo at wala sa magagawa sa'yo. Pero marami mga Christians, mga sugatan, marami sa atin ay nilulugmok ng away. Because, why? We do not fight. Hindi tayo lumalaban eh. Hinahayaan natin yung kaaway na yurakan tayo. Ipaglaban mo. Ang gusto na malapinon, tayuan mo. Ano yung sinabi niya sa'yo? Dahil God will never make a lie. Hindi siya nagsinungaling. Pag sinabi niya, gagawin niya sa'yo. Kaya lang Diyos, dapat pinagpapala ka, dapat masaya ka, dapat maligaya ka. Amen? Kung nalulugmok ka, hindi ka dapat nananatili dyan. Kung naghihirap ka, hindi ka dapat manatili dyan. You have to rise up. Amen? Kung nilulugmok ka ng mga karamdaman na yan, you have to rise up. Jesus is greater than sickness and disease. And Satan wants to hide the truth from the Christians. Gusto niya itago yung mga katotohanan na yan. Gusto niya tayo dayain. Satanas, hindi ka gagaling. Kasi ganito, oh, ang dami mong kasalanan, oh, ang dami pagkukulang. Oh. Bakit? Sabi ng Biblia, pag nagkakatipo anak ng Diyos, yung dugo ng Kristo, pa nagsisisi ka, nililinis ang iyong kasalanan. So what? Di ba? Hindi man ibig sabihin na pwede ka na magkasala. Hindi. Nakakamali tayo, pero hindi natin sinasadya. Minsan hindi natin nababantayan. Ngunit, pag nagsisisi ka na, lalo na pag dito ka sa gawain, nililinis ka na ng dugo ng ating malapit. Kaya ano sasabihin sa Satanas? Hindi ka karapat-dapat, may makasalanan ka. He is a liar. Pag pinagsisihan mo na, burado yan sa harapan ng Diyos. Hallelujah! Amen? Ang gusto kung Satan is the master of condemnation and deception. Yan ang trabaho niya. He condemns every man. He will deceive every man. Pero pag anak ka ng Diyos, do not believe his lies. Believe in the Word of God.
Hallelujah! Amen? Ayan, napakanina, oh. For all the promises of God in Him are yeah. Lahat ng mga pangako ng Diyos sa Kanya ay puro oo. Substitute nga natin siya. Siya nga yung ating Savior. He is our substitute. So lahat na nasa Kanya, in fact, yung mga sumpa natin, inako nga niya. Kaya nga pinako dahil yung mga sumpa natin, isinama na doon sa krus. Kaya ibig sabihin, wala ka ng sumpa. Amen? Pag naisip ka na mayroon kang sumpa, ay hindi, Satanas yan. Binubulungan tayo ng kaaway. Amen ba? Pinamahal? Kaya nga yung, kailangan may panampalataya ka eh. Dapat puno ka ng faith eh. Hindi dapat bumaba ang faith mo. Bakit? Yung sinasampalatayan mo ay mapagkakatiwalaan talaga. Faithful. Mapagkakatiwalaan. Pag sinabi ng Panginoon, anak, magbigay ka. Dahil gagamitin ko sa akin kalaltian. For my glory. Para ang gawain ko ay maging maayos naman. Iba nag-alinlangan. Baka naman hindi bumalik. Pag yan ang mind natin, sabi ng Panginoon, malapit ako bumalik. Sinisip po kasi baka hindi bumalik yung binigay ko. Baka sabi ng Panginoon, ako'y babalik na. Gusto mo maiwan? Wala ka pa ng palataya eh. Di ba? Basta sa Biblia malinaw, lahat ayaw naman na magkaroon ng utang na loob sa kanino man. Kaya pag nagsakripisyo ka para sa Kanya, He will reward you. Bakit? Ibabalik na sa iyo. Bakit? Higit pa, bakit ayaw niya magkaroon ng utang na loob? Malinaw sa Biblia yan. Ayaw ng malapit na magkaroon sa ng utang na loob sa kanino mang tao. Kaya anong binigay mo para sa kanyang gawain, He will give it back to you 1,000 times over. Dahil gusto niya, ayaw magkaroon ng utang na loob. Gusto niya, tayo magkaroon ng utang na loob sa Kanya. May utang naman na loob talaga tayo. Lahat ng nasa atin ay utang natin sa Malapinon. Pero hindi siya naniningil. Magpuri ka na magpagsamba. Sapat na yan sa Kanya. Yung nagpapasalamat ka, nanampalataya ka sa Kanya, sapat na yan sa Kanya. Amen? Dahil alam niya, hindi natin kaya bayaran yung grasya na sa atin. Kaya nga, we are saved by grace, not by works. Amen? Pinahintulot ng mga Pinoy, minsan mayroon tayong mapagkakamali, mayroon tayong mga failures. Pinahintulot yan minsan para malaman mo na hindi ka pwede magmataas. Dahil Diyos lang ang kumpleto sa lahat ng bagay. Amen? Kaya, ang ibig sa mga Pinoy, ask me, hingi ka lang sa akin. Sinabi ng Biblia, ask. Utusan mo ako. Sabi namin, sabi namin, utusan mo ako. Ang malapit, nagpapautos. Utusan mo ako. Tindi ng humility malapit. Utusan ninyo ako. Kumanyeme. Utusan ninyo. Sa Biblia, sa Isaiah. Kumanyeme. Utusan ninyo ako. Anong klaseng utos? Sabihin naman, baka naman sabihin mo, malapit naman, pwede ka ba magwales? Hindi yun ibig sabihin. Isang manggagawa nito na naglilinis ang walis, biglang nawala. Siguro napagod sa kautos na marami nag-uutos. Kaya biglang umuwi. Pero malapit sabi ng Panginoon, utusan ninyo ako. Pwede ka ba magawa ng semento malapit? Hindi naman ganon. Ibig sabihin ng Panginoon, utusan ninyo ako. Sabihin mo, mayroong kaaway, mayroong mga problema dyan. Sabihin mo, Lord, alam ko, kaya mong gawin in Jesus' name. Solve my problems in the name of Jesus. Ganyan. Di ba? Kaya mo lutasin yung problema ko, cancer, kahit anong COVID, kahit anong problema, utusan mo. Be healed in the name of Jesus. That is a command. Utusan mo, mga Panginoon. Pero pag kayo, bago ka mag-utos, mayroon kang pananampalataya. Dahil kikilos lamang ang mga Panginoon pag yung sinabi mo ay sinamahan mo ng faith. At there's nothing to doubt. Wala ka na pag-ilangan. Dahil lahat ng mga bagay na negatibo sa buhay mo, inako na yan, mga Panginoon. Ang demonyo, ginugulo lang tayo. Sabi ng demonyo, hindi ka karapat. Do not believe. Basta ikaw, nagsumasampalataya ang mga Panginoon, kikilos yan sa buhay mo. Sabi ka, mga pastor, halimbawa, mayroong mga masamang tao, nandyan. Gusto ka lang kidnapin. Pero nga tayong kapatid, nung araw sa Paranaque, sister, nung araw sa Paranaque, ano pa yan
matalahin yung lugar na yon, may doon tayo nakatira doon na kapatiran. Pupunta sa overnight prayer, dadalo, gabi. Ba? Nung bigla sa niliko ng driver doon sa Talahiban, madilim. Nag-isa lang siya. Gusto na gawa na masama. Ano sabi niya? Sa pangalan ni Jesus, be frozen in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Anong nangyari sa driver na repes? Hindi nakagalaw. O di, anong nangyari? Hindi nakagalaw. Kaya iniwanan ng kapatiran natin, sumakay sa panibago. Ayun, anong nangyari? Hindi nakagalaw. Di ba? Ganon yan. Pag mayroon masama, mayroon mga masama sa kapaligiran mo, gamitin mo ang otoridad mo sa pangalan ng ating malapinos. Rebuke the devil and the devil will flee from you. Sabi ng Biblia. Palayasin mo ng demonyo. Resist the devil. Labanan mo raw. Resist. Di ba? There's 1 Peter 5 verse 8. Resist the devil and the devil shall flee from you. Resist. Labanan mo. Sabi ng kaaway, huwag kang magbigay. Kasi mawawalan ka. Pero sabi ng Panginoon, magbigay ka at ikaw'y bibigyan. Yan ang word of God. Amen? Para sa gawain natin, malapaylo. Kanya, yung pastor house natin, malapit na matapos, mamaya ipapakita natin. Pakita natin. Sino ang ginamit ng Diyos? Kayo. Kahit sa mga nanood, ginamit kayo. Hallelujah. Ginamit kayo sa unang dalay, mga pastor. Kaya na sa katuparan yan. Yun ang sinabi ng Biblia. Kaya naman ang malapit magbaba ng pagpapala, diretso galing sa Kanya, pero hindi nagagawin. Gusto niya, lumakad ka na may pananampalataya. Ganun naman ang Panginoon. Gamitin mo ang pananampalataya mo at siya bahala sa'yo. Amen? Purihin natin malapit nun. Kaya nga, inamahal, ang Old Testament, yung mga pangako na malapit na yan, inamahal, lahat yan ay binigay sa atin. Ito yung nakakamanghang balita. Nung tayo ay naging Kristiyano, hindi lamang ang Kristo ay pumasok sa atin. Tayo ay nilagay sa Kanya. We are placed in heavenly places. Sabi ng Biblia. Hindi lamang siya pumasok sa atin, but we were placed in Him. Nilagay tayo sa Kanya. Nilagay tayo. We are seated in heavenly places, sabi ng Ephesians. Hindi lamang siya pumasok sa atin, we were seated in heavenly places. Nilagay tayo sa Kanyang kaharian, sa Kanyang kabanalan, sa Kanyang katuwiran. We are placed in Him. Nilagay tayo na kasama niya. Amen? Kasama niya tayo sa Biblia. Isinama niya tayo sa Kanya. We were seated. Ano ibig sabihin niyan? Ibig sabihin niyan, kaya lahat ng mga pangako ng Diyos ay para din sa atin. Palakpakan natin malapit noon. Para din sa atin. Lahat ng pangako niya ay para din sa atin lahat. Ano yung tinupad niya, pinangako niya sa ating mahal sa Kristo bilang tao, lahat ng mga pangako na yan, lahat yung tinupad niya doon sa Kristo, lahat ng blessing, honor, glory, riches, authority, wisdom, lahat yan, binigay sa ating si Kristo dahil sa Kanya po, na-fulfill niya lahat ng batas. Pero dahil tayo ay nilagay na kasama niya, lahat ng pangako na yan ay sa atin din. Tutuparin din sa atin. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Tutuparin. Minsan malakas ba tayo mag-alinlangan? Bakit tutuparin? Kaya bibigay sa akin yan. On your own, hindi mo matarok. Pero in the mind of God, binagay na nga sa iyo, kukunin mo na lang. Dahil alang-alang sa kanyang paggagawang tao. Dahil sa ginawa ng Kristo bilang tao, lahat ng sumpa, kanyang ipinako doon sa krus. Kaya lahat ng sumampalatay sa kanya ay inalis na sa sumpa. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! So atin na lahat ng mga pangako na yan. Ang tanong, paano? Ayan, di ba? Doon tayo.
Papaano? How? Papaano? Halimbawa ha. Bawa, yung team mo, team na. Ito, marami ng mga ano ngayon, marami ng mga naglabasa na ngayon mga ano ngayon, mga sport. Kasi new normal na raw, new normal. So, pumalik na ibang mga sport, mga palabas. So, halimbawa yung mga nagbabasketball. Ako, di marunong nagbabasketball. Halimbawa lang yun. Halimbawa, may tumawag sa'yo. Halimbawa, si Buddy Arthur. Si Buddy Arthur, nandiyan ba? Si Buddy Arthur, halika dito. Dito. Halimbawa, si Buddy Arthur. May tumawag sa kanya. Halimbawa lang, para maintindihan ninyo. Yung biyaya ng Diyos, paano niya nilagay sa atin, binigay sa atin. Amen? Halimbawa lang, ito Barto, dito ka. Halimbawa lang, may tumawag sa'yo na coach ng basketball. Ito, hindi naman ito pang basketball eh. Yung mga lalo na sa NBA, nag-basketball, natatangkad eh. Bakit ito? Hanggang tuhod lang ito eh. Halimbawa, tumawag sa'yo si yung coach ng LA Lakers. Halimbawa lang yun na mahal. Arthur, magsuot ka ng uniform ng LA Lakers. Kasama ka sa team namin. Halimbawa lang yan. Sabi Arthur, pandak ako paano ako maging basketball player? Basta pumunta ka doon. Pumunta ka doon sa laban. Manood ka lang doon ka lang sa upuan. Basta kasama ka sa team. Sinuutang ka ngayon ng LA Lakers. Number 00. Halimbawa lang. Halimbawa lang yun. Bigla nawala si Arthur eh. Sige, doon ka na nga. Hindi ka naman talaga pwede basketball player eh. Kahit baseball, baka hindi kayo obra eh. Dahil sa height mo eh. Pero ito, tumawag sa iyo yung coach. Halimbawa lang yun. Arthur, halika, magbihis ka. Ito, may uniform ka. Bigay ko sa iyo. Mupo ka sabi, hindi ako marunong mag-basketball. Walang problema, basta sumama ka lang. Kasi kulang yung team namin. Umupo ka lang para makompleto yung team namin. Parang ganun ba? Bigla nanalo yung team ni Buddy Arthur. Halimbawa, yung team niya, nanalo. Nagdatingan yung mga tao, mga reporter, mga picture. Oh, nanalo. Pinamahal. Tinanalo sila. Kahit hindi ka naglaro, dahil kasama ka sa team, naka-uniforme ka, minamahal, anong sasabihin ng tao? Anong celebration? Kasama ka sa celebration. Kasama ka sa reward. Bakit? Kasama ka sa team eh. Amen? Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Kasama ka eh. Palakpakan ng mga tao, nandun ka, naka-uniforme ka, kasama ka, kahit di ka naglaro. Dahil kasama ka sa team. Yung pangalan ng team ay nasa iyo. Amen ba? So, ganun din. Sabi ng Biblia, we are clothed with the garment of righteousness. Isaiah 61 verse 10. Tayo ay dinamitan. Mayroon na uniforme. Akala nyo wala tayong uniforme. May uniform tayo. May damit tayo. Anong damit yan? May uniform. Lahat ng Kristiyano, may uniform. Anong uniform? Uniforme ng katuwiran. Para pareho ang damit natin. Hallelujah! Isaiah 61 verse 10. Pakibasa. Dito po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 61, ang talata po'y Gs. Ako'y magagalak na mainam sa Panginoon, ang aking kaluluwa ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan, kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran, gaya ng kasintahang lalaki, na nagpuputong ng bulaklak, at gaya ng kasintahang babae, na naggagayak ng kanyang mga hiyas. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Dinamitan tayo ng damit ng katuwiran. Amen? Kaya anong gagawin natin? I will greatly rejoice in the Lord. Dapat mag-rejoice ka. Ay, hindi mo karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat. Hindi nga, wala kang karapat-dapat. Yung nga lang, kasama ka eh. Dahil Kristiyano ka, dinamitan ka, may uniforme ka, kasama ka. Kaya you have to rejoice. Amen? Kasama ka nga eh. Basta believer ka ng Ebanghelyo, naniwala ka sa ating Kristo na siya'y namatay, nilibing, muli na buhay para sa'yo.
mayroon kang uniform. Dinamitan ka ng damit ng katuwiran. Tinakpan ka ng damit ng katuwiran. Napakalinaw yan sa banal na kasulatan. Malinaw yan, minamahal. Napakaliwanag, maliwanag pa sa sikat ng araw. Purihin naman ang Panginoon. Kaya nga, and because we are on His team, His victory is undeservedly and unbelievably ours as well. Dahil kasama sa iyo sa grupo, dahil kasama sa iyo sa team ng ating mga Panginoon, yung tagumpay niya, hallelujah, hindi karapat-dapat, hindi man ka ba paniwala, pero nasa atin din. Binigay din sa atin. Undeservedly, hindi tayo karapat-dapat. Ngunit dahil kasama ka, may uniform ka ng katuwiran, you're a believer of the gospel of Jesus Christ. His victory is yours. Yung tagumpay niya ay nasa iyo din. Amen? Yan ang gusto ng kaaway itago sa atin. Isa, mga Kristiyano, punong-puno tayo ng condemnation. Di ba? Punong-puno tayo ng hanapan ng butas, butas dito, butas doon. Lahat naman tayo may butas Ilungan natin may butas May mga music. Dumating yung isang kapatid niya na nandoon sa Bukirin. Sabi, wala akong nilabag na utos mo ama ko. Pero itong anak mo na Suail, sinamasamang mana niya, inubos sa masamang pamumuhay. Ngayon bumalik, nagpakatay ka pa ng matabang baka at nag-celebration pa. Anong sabi ng, ako na walang ginawa kundi magtrabaho dito. Tapat sa'yo. Hindi mo ako binigyan ng party doon sa mga kaibigan ko. Hindi ba? Yun ang istorya, di ba? De prodigal son. Yan ang istorya dyan. Anong sabi ng ama? Anong sabi ng ama? Lahat ng nasa akin ay nasa iyo dahil nandito ka. Amen? Pwede naman Panginoon. Hallelujah. Para sabi nung matandang kapatid, unfair, very unfair. Lahat ginawa ko, pero ito, sinayang, ginastos sa walang kabuluhan ng kayamanan, di bumalik dito. Nagsaya pa ang aking ama at nag-rejoice, nagpakatay pa na mahal. Sinuotan pa ng magandang damit na mahal. Pero sabi ng ama, all that I have is yours. Sa Lucas chapter 15, yan. Ibig sabihin, anytime na gusto mo, ay pwede mong gawin. Yan ang ibig sabihin ng ama sa isang kapatid. Ngunit, isa lang ang ibig sabihin ng doon sa talinhaga na yan. But, you were too busy being self-righteous. Masyado kang busy. Masyado kang busy sa pagiging self-righteous mo. Yan ang ibig sabihin. Working in the field, trying to impress me. Gusto mo ako ma-impress. Lahat ginawa mo. Trying to earn something from me, to come in the field, and wala ka ng time. Parang ganoon din sa atin. Walang masama magtrabaho ka. You have to work out your salvation. Kailangan magsumikap ka sa paglilingkod. Pero do not forget na yung pinasampalatayan mo, inako lahat. Kailangan doon ka tumutok sa Kanya. Doon ka tumingin. He is the author and finisher of faith. Kailangan pagtrabaho mo rin lahat ng bagay. But, do not forget na yung Kanyang ginawa sa'yo ay ipaglaban mo. Kung mayroon ka man ipaglalaban, yung ginawa niya para sa'yo, hawakan mo mabuti. Dahil inaagaw ng kaawayan. Yung pagpapala na para sa'yo, inaagaw ng kaaway. Hallelujah. Yung blessing na para sa'yo, kagalakan, anong klaseng pagpapala, maraming pagpapala, financial, spiritual, physical, inaagaw ng kaaway. Pero do not forget, minsan lahat gagawin natin, mag-ayuno tayo, mag-mlayang tayo na mahaba. Maganda yan! Pero do not forget na yung ginawa niya para sa'yo, yun ang ipaglaban mo. Huwag mong kalimutan, yung wala kang magagawa kung wala siya. Kung wala ang mahal na Panginoon, wala tayong magawa. Sana Panginoon, without me, you can do nothing. Ibig sabihin, ipokus natin sa Kanya. Ano man ang mga sakripisyo natin, ipokus natin sa Kanya. Dahil kung hindi niya, pag bibiyayaan yung mga pagsisikap natin, baliwala rin yan. Kailangan i-focus natin yung giyaya niya sapat sa atin at gawin natin yung dapat natin gawin at tatapusin ng ating mahal na Panginoon. Amen?
Yun po sa bansulan. Minsan kadalasan kasi nakaka-focus sa sarili natin. Kailangan magawa ko to, kailangan magawa ko to, parang malapay noon, matuwa sa akin. Walang masama dyan. Pero number one is, kung wala kang magagawa. Kailangan gawin ko to. Maganda yan. Pero number one, do not forget ng Jesucristo, ginawa niya lahat para sa'yo. Kung gagawa ka man, ginagawa mo lang yan para yung biyaya niya ay hindi mahadlangan ng kaaway. Kaya, kailangan magtrabaho din tayo. Kailangan magsumikap din tayo. Pero do not forget, yung kayang biyaya sa atin ay nag-umapaw. Ano man pinagpagalan mo, hindi mawawala sa iyo. Ano man pinasumikapan mo, hindi mawawala. Ano man pinaglaban mo, ibibless ka, pagpapalain ka. Bakit? Siya na ang umako lahat ng mga sumpa sa buhay natin. Amen? Kaya kailangan ibalansin natin ang mga salita ng Diyos. Mahal. Kahit anong sikap natin, kung hindi naman ayon sa kanyang kalooban, baliwala. Ngunit nagsumikap ka dahil ayon sa kanyang kalooban, sigurado magtatagumpay ka. Habang tayo mawit, puri natin mga Panginoon. Hallelujah. As we sing the song, Hallelujah, praise the Lord. Isang pusong dalisay habang inawit natin. Pusong dalisay ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo, walang alinlangan. Isang pusong tinitipon na ika'y parangal. Handog namin ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Hallelujah. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog namin ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog namin ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay. Pusong dalisay Habang nagsisisi tayo sa ating mga pagkukulang, pagkakamali, sa isip, salita, sa gawa, pag-alinlangan,
presence, oh God. In Jesus' name. Hallelujah. Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog namin ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog namin ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Handog namin ay papuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Pinagpala ka, inaman. Hallelujah. Kahit hindi mo yan nare-realize, pero sa katotohanan, pinagpala ka ng Diyos na buhay. You're blessed by Lord Jesus Christ. You're a believer. You're blessed by our Lord. Hallelujah. Karamdaman ninyo, kaya yan pagalingin ng hulupin. Negosyo mo kaya pagpalain yan. Hanap buhay mo kayang i-bless ng ating mahal na Panginoon. Kaguluhan sa pamilya mo kayang gawing mapayapa. Because Jesus is the Savior. Jesus is alive. Hallelujah. Hindi nawawala ang mga kagustutan bilang Kristiyano, naglilingkod ka. May mga problema. May mga hindi maganda nangyayari sa iyo. Huwag mong kalimutan. Lahat yan, pinahintulot para sa dulo. Bibigyan ka ng malaking tagumpay. Kasi kung wala yan, hindi tayo magiging karapat-dapat sa pagpapala, tagumpay na hinanda ng ating mga Pinoon. Kaya naman mangyayari sa iyo, that is the love of our Lord Jesus Christ. Pagmamahal sa iyo yan, para maging karapat-dapat ka sa dulo, tanggapin mo ang tagumpay at buhay na walang hanggan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat sa mga pagsubok. Salamat sa mga kahirapan. Dahil dyan, naging karapat-dapat tayo. Hallelujah! Nagtagumpay! Hallelujah! Napakabait. Napakabait.
dakila ng ating Diyos na buhay. Napakabait, tumutugon na mapanalangin, mayaman sa kabagan sa mga tumatawag sa Kanya. Itaas sa mga kamay na bilang pagpupuri, papasalamat. Nalitas na ang mga problema ninyo. Mga magaling na kayo sa inyong mga karamdaman. Pero hindi lahat ay tumatanggap ng kagalingan. Bakit? May mga bagay na hindi natin maintindihan. Pero ang pinakadulo noon, doon sa kanyang piling na mahal, totoong wala ng karamdaman. Hindi man matupad lahat ng pangarap mo dito, pero pagdating natin sa piling ng mahal na Pinoon, lahat yan matutupad. Hallelujah! 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 Kaya pinagpala kayo na mahal. Kayo ang tunay na pinagpala. Ang ating mahal magulang sa mahal na Pinoon. Katakot-takot na kahirapan ang dinaanan. Sila'y ginamit ng mahal na Pinoon para tayo maligtas, para tayo pagpalain. Because of their great sacrifices, inani natin ang mga pagpapala galing sa mahal na Pinoon. Ang sabi ng ating mahal pastor, mas pinagpala kayo kaysa sa amin, sabi. Kasi kami takot-takot na kahirapan, pero kayo, sabi nila, kaunti na lang ay yung dalanasan. Kaya pinagpala kayo. Hallelujah. You're blessed with the Lord. Jesus. Hallelujah. Pinagpala kayo na lubusan. Huwag mong kalimutan yan, na mahal. Pinagpala ka! Ang mga pagsusumamo mo, ang mga pag-iyak mo, yan ay makakarating sa trono ng biyaya. Totoo, pinapangaral ang salita ng Diyos. Pinapangaral nating mahal na magulang sa mga Pinoon. Their beloved family, totoo lahat. Yung abang lingkod, lagi ko pinasabi sa hindi ko yan winawala. 5 taon ako nagkaroon ng sakit. Halos butot balatan ako. Pero, lagi ko naalala, sinasabi ng pastor, pag may problema ka, magsumamo ka araw at gabi. Wala akong ginawa, kundi magsumamo araw at gabi. Nagulat ako, biglang gumaling ang aking sakit. Pinamahal. Hindi ko kaya tumayo ng ganito. Mahabang pagtayo, hindi ko kaya yan. Matutumba ako. Pero nakita nyo naman ngayon, ang kalakasan. Totally, pinagaling ako ng lubusan natin. Talagang totoo ang mga salita ng Diyos. Jesus is alive. Matagal na manalangin. Ganun kalaki na problema mo. Huwag kang malinlangan lumapit sa Kanya. Siya ay manunod maglulutas sa iyong problema. Kaya napakabuti na malapit. Hindi kailanman mapapahiya. Lahat mga nagsumikap, lahat ng mga lumalapit sa Kanya, lahat ng mga tumatawag sa Kanya, hindi po niya papahiya. Huwag ka lamang titigil. Basta kahit may problema, pagsubok, huwag kang tumigil. Magpatuloy ka. Magpulingkod sa mga Pinoon. Kahit may mga hadlang, may mga katitisuran, huwag mong tingnan yan. Dahil pinahintulot yan kasi lalo ka pang pagpapalain. Pag may mga problema, ibig sabihin ng Panginoon, pinahintulot kayong anak kasi marami akong inanda sa iyo para maging karapat-dapat ka. Yan po ang sinasabi ng masulatan. Manalangin tayo.
Ano man mga sakit ninyo, mga problema, mga sa webcast viewers, ilagay mga kamay sa ulo ninyo. Ano man sakit ninyo, kaya pagaling malapit doon. May problema kayo, tas mong dalawang kamay, kaya laltatsin niya ang ating Diyos na buhay. Upo dakilang mo sa langit sa matamis na pangalan aming pinakamabay ni Jesus. Sa nang dalahin mga pastor, pagaling mo na may sakit, aming kapatiran, sampol mga webcast viewers, mga cancer, leukemia, diabetes, COVID, ikaw po magpagaling, takman sila ng banal na dugo sa mga darating na mga problema, mga virus na kumakalat sa mundo. Takpan mo yung banal na dugo, yung mga anak, ilayo sila lahat ng karamdaman sa pangalan ni Jesus. Heal the sickness and diseases. Solve the problems, Lord, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Demon sickness is out. Demon yung cancer, leukemia, diabetes, demon yung COVID, mga kahirapan, lumayas ka ngayon din. Anak ng Diyos, in Jesus' name. Sickness be healed. Problem be solved. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Magaling ka na. Yun naman, anong klaseng sakit mo, magaling ka na. Problema mo, lutas na. Sumigat na 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin, malapinon. God bless you so much. Yun naman, bako pumanita sandali. Ang ating mga announcement, tuloy-tuloy po ang ating panambahan. Ang ating webcast, ang ating live telecast, ang ating live streaming, tuloy-tuloy po yan. Every Wednesday, Friday, 8 in the morning, at Sunday, 10 in the morning ang simulan natin. Pag linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Pag Biyernes saka Miyerkules, alas 8 po ng umaga. Purihin natin malapit noon. Kaya tuloy-tuloy po yung ating paggawa dyan. Sana mai-plus pa po yung ating chapel, ating fasting house. Yung baba po niyan, bahay po ng mga workers. Mayroon po isang pamilya na dito po naka-assign from Antipolo. Hindi pa po nakakalipat. Naman dahil hindi pa po natatapos yung ano natin, yung fasting house natin dito sa likod. Kasi ang baba po niyan ay tahanan ng mga workers. Yung taas naman po ay fasting house po. Malaki po yan, na mahal. Kaya nakikita naman po ninyo, na mahal yan. Pati po yung bubong. Tapos na yung bubong, yung flooring na lang. Yung second floor, yung ayan yan, mga bakal nakaredy na po lahat. Kaya ay namahal, hallelujah, pagpalain kayo, lahat po ng tulong, nagkakaloob. Hindi po kayo nagbibigay sa tao, kundi sa ating mahal na Jesus. Yan po ang kanyang pamantayan, minamahal, na hindi po siya magbubuhos ng diretso galing sa langit. Gagamitin po niya manampalataya para subukin ang kanilang pananampalataya. Amen? At pag naniwala ka sa salita ng Diyos, diyan ka magsisimula, itaas at pagpalain naman na Pinoon. Kaya tuloy-tuloy po yung ating mga paggawa dyan, ang mga gusto pa pong magkaloob para po matapos yan, minamahal sa lalong madaling panahon. Nandiyan po, pwede po kayo magpadala, ano man po yung ano. Pero ngayon hindi tayo kukuha dito sa crowd na special offering, sa darating lang po ng mga araw. Pero sa mga webcast viewers natin, gusto nyo tumulong, pinagpapala kayo, minamahal, nagpapala kayo sa mga nabuhay, minamahal, dadagdagan pa yan ang pagpapala. Lalo pa kayong pagpapalain para lamang basta kayo maniwala sa salita ng Diyos. Kung magkaloob kayo para sa gawain ng mga Pinoon, lalo pa kayong pagpapalain. Purihan natin mga Pinoon. For more announcement, bago pa ating pang-announcement, tayo dumako muna sa ating closing prayer. Beloved Brother Romy Villar, hallelujah, Villamor, para po sa ating closing prayer. Purihan natin Brother Romy. Ay dumako muna sa ating closing prayer para pa po sa, for more, bago pa po sa iba nating mga announcement. Uri natin malapit. Tumayo na po tayo naman sa ating closing prayer. Prayer lang po. Tayo manalangin po sa closing prayer. Hallelujah. Papatagilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Diyos, sa mga bayat pagpapala na pinagkakalob mo sa amin. Hallelujah. Sa lahat ng bagay na yung ginawa sa amin, mahal Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Sa iyong paglangis, mahal Panginoon, sa joyful songs, solemn songs, mahal Panginoon, sa pagbibigay, sa mga patutuo, sa mga buhay na patutuo, mahal Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Hallelujah. Ayong sa iyong pagkilos ng iyong banal Espiritu, mahal Panginoon, na siyang aming kalakasan, mahal Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Hallelujah. At sa iyong banal na salita na
dinala ng aming mangaral, mahal Panginoon. Hallelujah, na siyang kalakasan ng aming espiritu, mahal Panginoon. Hallelujah. Kung paano mo kami idinako sa lugar na ito na ligtas, mahal Panginoon. Gayon din, mahal Panginoon, idako mo kami sa aming kanya-kanyang tahanan na ligtas, mahal Panginoon. Hallelujah. At sa hapong ito, mahal Panginoon, hallelujah, pagpalain mo kaming lahat, mahal Panginoon. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, Amen.